Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin si Harry Roque. Etong si Akla mga kababayan na wala pa ring tigil, kakadakdak at kakabunganga mga kababayan. Oy Harry Roque, Holy Week ngayon, baka pwede naman tumigil-tigil ka na sa pagdadakdak mo. At baka pwede naman kahit ilang araw lang ay manahimik ka. Kasi tuloy-tuloy po siya mga kababayan at hanggang ngayon hindi pa rin makamove on dyan sa sinasabi niyang si Presidente Bongbong Marcos daw ay bangag at gumagamit daw ng pulburon etong ating presidente. Yun yun yung laging sinasabi ni Harry Roque na pagkatagal-tagal na, ilang taon na ata yan, yung issue na yan, hanggang ngayon, wala pa naman silang napapakitang resibo. Diba? Wala naman silang napapakitang ebidensya. Naglabas sila ng video, fake naman. Gawa-gawa lang. So, kasi ganito yan mga kababayan. Kapag ikaw ang naghusga, kapag ikaw ang nambibintang, ikaw ang nag-aakusa, ang burden to prove ay nasa iyo. Wala po kay Presidente Bongbong Marcos at wala kahit kay Amy Marcos kasi ito mga kababayan, itong video ito na panonoorin natin ay meron siyang hamon kay Amy Marcos na aminin daw ni Amy Marcos na ang kanyang kapatid ay bangag, na ang kanyang kapatid ay gumagamit ng pulburon. Ang pagkakaalam ko, kapag ikaw ang nambibintang, ikaw dapat ang maglabas ng ebidensya. Ikaw dapat ang maglabas ng katunayan na totoo yung sinasabi mo. Di ba dapat ganun yan? Ewan ko dito kay Harry Roque, bakit ganito? Abogado naman to. Wala na naapektuhan na ata ang utak na ito. Simula nung nagtago, mga kababayan, simula nung siya ay na-issue dyan sa Pogo. Kumbaga kasi siguro galit na galit siya sa gobyerno kasi unang-una, nawala si Pogi sa Pogo. Diba? Nawala yung kanyang, alam nyo na, yung taga-turok niya, nawala. At nagalit siguro yung asawa niya. Kasi nabuko nga siya na meron pala silang joint account ni Pogi sa Pogo. So, hanggang ngayon mga kababayan, ramdam na ramdam natin, nagalit na galit talaga ito sa gobyernong Marcos. Kaya nga, itong kanyang narrative, itong kanyang akusasyon na itong ating presidente ay bangag at gumagamit, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Pero, yun nga ang hinahanap ko, maglabas ka ng resibo. Patunayan mo yung sinasabi mo totoo, hindi kinakailangang mag-hair follicle test ng Pangulo. Kasi ikaw ang nagbibintang, ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpatunay. Diba? Kaya tingnan mo itsura ni Harry Roque mga kababayan. Wala na Ang pangit na Dati cute pa to Ngayon wala na. Tapos, yung buhok niya, na artificial ata ito. Pupudpud na mga kababayan. Sobrang stress na. Kaya ito, di ba, inendorso ni Sara Duterte si Amy Marcos. O sabi ni Butanding, sabi niya, hindi ka namin iboboto dahil nabudol mo kami. Iboboto ka namin dahil sinabi ni Inday Sara Duterte. Ayun yung sabi ni Harry Roque. Tapos ngayon, meron siyang hamon kay Amy Marcos. Pakinggan natin si Harry Roque. Namin kay Manang Amy, ngayong inendorso ka na ng Inday Sara, sabihin mo na ang totoo. Hindi ako naniniwala na magkapatid kayo na hindi mo alam kung ang kapatid mo ay bangag. Pati nga dun sa isang artikulo sa Rolling Stone magazine, sinasabi nila na yung nag-aaral daw si Marcos Jr. sa Oxford, sa taga-bili ng kilo-kilo ng cocaine para sa mga kasama niya. Nasa Rolling Stone magazine po yan. Hindi po ako nag-invento niyan. Hindi sa akin ang galing yan. Rolling Stone magazine yan. Ang tanong, mula nung kabataan niya hanggang ngayon, gumagamit pa ba siya? Ako talaga, nung sumapi ako sa Unity, may binigyan ko siya ng... yun yung tanong niya. Simula nung yung kabataan, merong ebidensya, sabi daw yung sinabi ng Rolling Stones magazine. Pero ngayon, nung tumanda na siya, ayun ang tanong niya, gumagamit pa ba ang presidente ng pulburon? So siya mismo, hindi niya alam.
Sa bibig niya mismo nang galing, hindi niya alam. Oh. So, itong sinasabi nila ay pawang mga espekulasyon lamang. Naisip nila kasi, yung dati, nung kabataan, gumagamit. Oh. So, iniisip nila hanggang ngayon gumagamit pa rin. Ganun ba yon? Hindi ba pwedeng magbago ang isang tao? May mga kakilala ko. Noon talaga, grabe talamak. Pero nung medyo nagkaedad na, nagbagong buhay. Oh. So, itong si Harry Roque, hinahamon si Amy Marcos na magsalita. At sabihin na hanggang ngayon ba gumagamit pa rin ang iyong kapatid ng pulburon? So, walang alam talaga itong si Harry Roque. Yung sinasabi nila na adik at gumagamit nga, hindi po yan base sa ebidensya. Base lang sa isip nila na wala naman silang katunayan, walang basihan. Diba? Oh, kaya humihingi na sila ng tulong kay Amy Marcos. Sinasamantala nila yung pagkaka-endorso ni Sara Duterte kay Amy. Oh, Amy, aminin mo na. Sabihin mo na sa amin. Ang totoo, gumagamit pa rin ba ang kapatid mo? Kasi nung bata siya gumagamit. So, di ba? Huling-huli, hindi niya alam. Harry Roque? Benefit of the doubt na baka hindi na naman kasi marami naman talaga tayong ginagawang kapalpakan ng kabataan. Pero habang tumatanda, natututo na. Oh. Ang inaasahan sa amin na nga namin, ti Manang Aimee, ngayong inendorso ka na ng Inday Sara, sabihin mo na ang totoo. Hindi ako naniniwala na magkapatid kayo na hindi mo alam kung ang kapatid mo ay bangag. Pati nga dun sa isang artikulo sa Rolling Stone. Okay. So, ayan mga kababayan. Humihingi na sila ng tulong kay Amy Marcos. Amy, sabihin mo na ang totoo. So, wala silang hawak na ebidensya. Kwento-kwento lang marites ang alam ni Harry Roque. Kaya, ewan ko kung pasinin kayo ni Amy Marcos. Alam mo naman si Amy Marcos. Ibang klase yan. Hindi mo basta-basta mauuto yan. Sanay na sanay yan. Hindi nyo nga alam. Kaya kumakampi sa inyo baka tinutulonggis na kayo. Baka naman nakala nyo kamping-kampi sa inyo. Yung pala, meron palang ibang plano yan. Hindi natin alam. Diba? So yan mga kababayan. Harry Roque, kung ikaw ang nambibintang, ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpatunay. Ikaw ang maglabas ng ebidensya, ikaw ang maglabas ng resibo. Hindi katulad nung nilabas yung video na AI generated, na peke. Yan tuloy. May kaso na kayo. Nakakasuhan tuloy kayo dahil sa ginawa nyo yung paglabas ng video na yan na AI generated. So, nako Harry Roque, alam mo, bayo ko lang sa'yo. Ngayong Holy Week, siguro magdasal ka na lang. Pagsisihan mo kasalanan mo. At ikaw ay mag-reflect para luminaw naman ang isip mo. Hindi puro na lang bintang, puro na lang panggugulo sa gobyerno, puro na lang paninira sa gobyerno. Baka naman after Holy Week, kapag ikaw ay natauhan na, baka magbago ang iyong pananaw sa buhay at imbis na kalabanin ng gobyerno, ikaw ay tumulong sa gobyerno. Di ba? So, gano'n na lang, Harry Roque. Please naman, tigilan mo na yung kakabunganga, nakakasawa na puro naman chismis. Wala naman resibo. Ay, naku, Harry Roque. Okay, ito naman mga kababayan. Isa pa itong tulonggis na ito. Ito naman si Robin Padilla ay mukhang hindi na kinikilalang presidente ng mga kapwa niya PDP candidates. Hindi na Edman mga kababayan. Ito. Basahin ko itong report ng Abante. Nanindigan ang mga senatorial candidate ng Partido Demokratiko Pilipino na 10 lang ang kandidatong senador ng partido sa kabila ng ginawang pag-endorso ni na Vice President Sara Duterte at Party President Senator Robin Padilla kay Amy Marcos. So, 10 lang. Sabi ni Atty. Raul Lambino, kaya nga Duterte kung magiging sasama mo si Amy, hindi na yung Duterte. Duterte 11. Diba? Ayun ang kalalabasan, hindi na Duterte. So, Duterte kasi po, 10 kaming kandidato ng PDP laban.
at kami lamang ang 10 inendorso ni Tatay Digong. So kinikilala nila si Tatay Digong nila. Pero hindi nila kinikilala itong pinaggagawa ni Robin Padilla. Ang sundan natin dito ay kung ano ang sinabi ni Tatay Digong, 10 lamang po yan. At nung tinanong si Duterte kung ano masasabi niya dun sa pagkaka-endorso ni Sara Duterte kay Amy, ang dating presidente ay no comment dyan po sa issue na yan. At eto, sabi pa ni Jimmy Bondoc na malaki ang pagkakaiba sa endorsement sa official endorsement. So, ang endorsement ni Robin Padilla ay hindi official. Ang official endorsement ay dumadaan sa proseso sa partido at totoong gusto ipaboto sa inyo ng mga leader namin. Ang hindi official endorsement ay bunga ng maraming posibleng dahilan: political accommodation, honest personal preference, political contingency, sabi ni Bondoc. So, sa madaling salita, etong pinaggagawa ni Robin Padilla ay hindi po ino-honor ng kapwa niya PDP Laban candidates. Sarili niya lang na opinyon, sariling gusto, parang lumalabas tuloy, hindi ka na nila kinikilalang presidente ng PDP. O kahit presidente ka, wala kaming pakialam sa'yo kung mag-endorse ka na mag-endorso. Basta ang aming endorsement, yun ang official. Ito ay galing kay Tatay Digong. Yung galing sa'yo, wapakels. Wala kaming pakialam. Kaya nga galit sila, kaya umalis to sa GC. Pinagbababanatan siguro ng mga kasamahan niya dyan sa PDP. Kaya naman umalis. Etong si Binoy. Binoy left the group, mga kababayan. Dyan po sa kanilang GC. So yan po ang ating karagdagang update sa mga panahong ito. Unang-una, si Harry Roque, puro dakdak, puro bintang, wala namang resibo. At ito, humihingi na ng tulong kay Amy Marcos para mapatunayan lang na ang kanyang iniisip na bangag ang presidente, totoo. At ito naman, si Robin Padilla, endorse pa more. Kaya ngayon, mga kababayan, mismo mga kasamahan niya dyan sa Duterte, hindi siya ino-honor. Kung ano man ang sinasabing endorsement niya, wala silang pakialam. Basta kami, 10 lamang dahil ito ang sabi ni Tatay Digong. Yan po ang paninindigan ng Duterte. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.